offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Oh, have your way. This time that I have lived is all I ever heard. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've lived astray, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Just have your way, God. This time that I have lived is all I have offered. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've lived astray, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me.
just sing once more. Here I am, take me as an offering. Say, here I am. Say, giving it all to you. Every heartbeat. For your glory, here I am. Here I am, Lord. Take me as an offering. Here I am, God. Here I am. Giving every heartbeat for your glory. Take me. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we know you deserve our lives. Hindi namin pwedeng ipagdamot ang buhay nito sa iyo. You're bringing us back by the Spirit of the Lord, reminding us to give our all unto you, God. Not just a part of us, but the whole of us. The days will come and you will return. And those who have endured to the end will be saved, will be a part of the coming of our Lord Jesus Christ. In the time that we have on this earth are the times of preparation, the time to get ourselves ready for you. I pray tonight that we will continuously realize things, that we will return to you and give our all to you, and that you will take over this life once more and see the beauty of life that you have prepared for each and every one of us. Lord, this is our life, it's yours. Di namin haharangan kung ano hadlangan ang gusto mo sa buhay po namin. Makapangyari, Lord, ang kalooban mo. Salamat sa gabing ito. Alam namin, ini-establish mo po yung mga puso't buhay po namin para hindi liko ang aming mga gawi, kundi ito'y diretso, tuwid, at kalugod-lugod sa iyo. Banal na Espiritu, samahan mo po kami, tulungan po kami, gabayan mo po kami. Ipakita mo sa amin ang mga kapahayagang magbabagong patuloy sa mga buhay namin. At lalo kami mapalapit sa aming Panginoong Jesucristo. Hindi kami maging estranghero. So Lord, have your way tonight. I'm declaring, God, that your word will just sink deeper in our hearts, that we'll begin just to realize how is it to be a family to you and a kingdom citizen. So have your way. Holy Spirit, take over. Lord Jesus, be magnified, be glorified. Abba, Father, we know, God, that you are also magnified and glorified in our midst. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala at buhos ng papapala ang aming patuloy na mararanasan mula sa iyo. Malaya kang kumilos ngayong gabi, manaigang iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa aming mga puso sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay. Good evening po, and kayo po habang nakatayo, just go around and ipagkamayan po tayo sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid, kapamilya, sa ating mga kaisa at
nag-iisang nananalaytay ang dugo ng Panginoon sa ating lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you, bro. Salamat. Magandang gabi. Good evening po. Knock. Magandang gabi po. Good evening po. Okay, so we are glad that we are on our second Wednesday after our anniversary. Tama ba? Second Wednesday ito, no? After anniversary. Tama, second Wednesday. Kasi last Wednesday is November 15. Ngayon ay 22. Okay, so again, maraming happenings. Maraming mga ganap sa mga buhay po natin. At alam ko, subok na subok ang mga tawag dito, ang mga resistensya ng bawat mananampalataya sa panahong ito dahil sa tindi ng lamig at sa tindi rin ng init na magkasabay. Kanina nasa labasan ako. Ano lang yan nag-umagang panalangin 6 to 7 yun. Tapos pagbalik mga 7:20 na ako nakaalis doon Pumunta ako doon, dito, nagbaba ako ng mga lamesa. Alam niyo, pagbalik ko, di maaraw na. Masakit na sa balat, 8:00 pa lang. 8:10. Sakit na sa balat ng init. Tapos sabi ko, ba't pinagpapawis ang kilikili ko? Well, halo yung amihan, yung ginhawa ng lamig, pero tindi rin nung init. So it is a mixed weather, atmosphere. That is why our bodies are still adjusting. Pero dapat masanay talaga mga katawan natin sa mga ganitong panahon. We all know we need to anticipate that pagdating ng mga ganitong mga buwan patapos ng taon, ay iba ang lamig. Dahil ang sabi nga nila abnormal na raw ang ang mga weather natin. Pero we can still be ito yung tinatawag na we need to learn how to anticipate things. So maganda na kumbaga piniprepare natin yung mga katawan natin na malayo sa mga ganitong atake. Yung ubo, sipon, trangkaso. Ang magpapasalamat, may mga pagkakataong babahing ako, uubuhin ako. Pero, alam niyo, ginagawa ko, pag nabahing ako dire-diretso, sinising ako na. Dinidiretso ako, sige, lumabas ka na. Ayaw mo pa lumabas Alam ko may virus ka Lumabas ka na. Pag inuubo naman ako, nangangatilala mo na, sige, inuman kita ng inuman ng tubig. Lalabas ka rin naman So, again, let us always ask God for wisdom. Kung paano natin iti-treat yung ating mga sarili because we can actually heal ourselves. Because healing is a part of our benefit from the Lord. So we are able to really come out healed and we stay healed. Okay? So, yan lang. Siguro ako, hindi naman sa pero somehow, I'm able to withstand yung mga gantong change ng weather kasi I choose na kapag ganito hindi ako pinagpapawisan, sobrang lamig, pagpapawis lang talaga ako, magiging intentional ako, pagpawisan ako. Ngayon, pag sobrang init naman, pawis na pawis, siyempre, kailangan magpunas ka lang na magpunas at uminom ka ng marami ring tubig. Dahil kapag hindi ka naman punas ng punas, tapos hindi ka rin uminom ng tubig,
matutuyuan ka rin. At pag natuyuan ka, madali kang kakapitan ng ubo, ng virus din para ubuhin. So again, we ask God, we always inquire of God what I need to do, what we need to do. And God will give us the wisdom, di ba? If anyone lacks wisdom, let him ask of God. So there are times the enemy is trying to destroy us from little things. Ng malit na bagay, ano? Gusto niyang palalain sa atin. So kayang-kaya ni Lord na isuppress yung mga ganyang sitwasyon ng buhay po natin. And I mean, siyempre, nananalangin naman tayo. What we need to do is declare that this sickness and disease will not last a long time in my life, but I will be able to overcome this in a matter of time. So okay, so we just need to be more wiser. Okay, so ilang araw na lang, Disyembre na. Tama, no? Next Friday ay Disyembre na. So meron pa tayong isang gawain sa Sabado, yung mga kabataan. So November 25 yan, yung youth fellowship po natin. So huwag natin kaligtaan na i-encourage yung mga bata po natin na makibahagi. Alas 4 ng hapon dito po sa center po natin. And then, napagkasunduan natin kagabi at naibalita ko na sa inyo, nai-announce ko yung December 9. December 9, magkakaroon tayo ng one-day prayer and fasting. It will be 6 in the morning till 6 in the evening. Now, what I'm asking you, you can come during that time. I'm not asking you to stay with us the whole day, ano? But we're asking you, if you are free, you come and let's pray together and agree together. But that day will be 6 in the morning and 6 in the evening. Ang encouragement ko ay water only. Okay? Walang masama po kung puro tubig lang tayo. At totoo po yun, wala naman namamatay sa fasting. Okay? Mas lalo na pa tayo napapalakas, napapatatag. So December 9, it is a one-day prayer and fasting from 6 in the morning and then 6 in the evening. Water only. And you can come within that day, within that hours, dun yung mga oras na yon, to join us here. Okay? Face-to-face po yun. Wala pong online. Okay? So we encourage people to come to pray with us and agree with us. No matter kung ilang yung pupunta rito, pero kami pa lang, pamilya, we agree na. We'll just be here and pray and stay. And not eat anything and just kung naubusan ng laway, inom ng tubig at balik ulit sa pananalangin. Ito po yung preparation for our next year. So ina-advance na natin. Kasi gagawin natin ito next year and we'll do it more, parang magiging ganun ang pattern natin sa prayer and fasting natin. It will be 6 in the morning and 6 in the evening. Okay, so maganda po yan. Ako para sa akin, these are all beneficial for our spirituality and for us to see more of God in His glory. So I do encourage church, na tayo, ng mga kasama dito, let us just be engaged. Katulad nung sinare ko last Sunday, let us learn to be engaged. Engaged in a manner na gusto kong maranasan ng Diyos lalo sa buhay ko. I just wanted to prove His Word and His power over my life. And see the manifested glory of God in my life and through my life. So again, mainam na ginagawa po natin to at gagawin natin to the end of the month. So next month, December 9. And then earlier I will be around announcing also our Thanksgiving party will be December 15. Okay, alas 6 ng gabi. Para at least you know it. No? Hindi na natin gagawing linggo kasi magulo ang linggo eh. Para lahat ay busy. No? Kasi pag ginawa natin linggo, wala nga mga pasok, pero ang gulo naman ng ating gawain. Habang nagpipreach ako, pumapasok lahat ng ulam dito. Parang hindi maganda. So we'll do it Friday evening. Okay? So this is
Again, isasabihin ko na to, this is exclusively for all LPBC family. Okay? Siguro, di-discourage na natin yung magbitbit tayo ng iba. Kundi yung mga talagang, kung kayo alam yung umaattend dito na regular, attend kayo, punta kayo. This is for you. Okay? So, wag na tayo magbitbit ng kung sino-sino. Tayo lang. Tama ba, Mami? Wag ganyan ang tingin mo sa akin. Parang na-inlove ka na naman sa akin. Inabutulay si Russell. Gutom lang. Okay, so exclusively for us. So if you are really attending regularly sa church, just come here on December 15. Okay, I believe yung araw na yon, matraffic na yon, pero we will be preparing. You can come earlier or later, basta mag-celebrate po tayo sama-sama on that evening. Okay, December 15. Take note nyo na po yan. Ano pa ba, Ma? Meron ka pa bang na? So we will still get the schedules of other ministries if they have their ministry event. So, yun po yung mga highlight natin. At December 24 and 31, di ba, linggo po din magpo-fall yan. I was asking my wife na pwede bang gawin nating 10:00 ulit ang service kahit na walang puyatan sa gabi. Ito lang 2 araw na ito, 2 linggong ito. 10:00 ng umaga. Pwede ba, Ma? Pwede naman, di ba? Para hindi masyadong mamaya nagra-rush tayo. So, gawin po natin yung 2 linggo na December 24 and 31, 10 a.m. po yung service po natin. Okay. Para gagawin na natin to every year. Nakapag holiday season, 10:00 na umaga yung natin, service. And then, wala tayong midweek service noon. So, kung natapos ang 24 at meron kayong pupuntahan kayong pamilya, you can go. Balik na lang kayo ng 31. No, okay lang, no? Mag-enjoy ang mga pamilya. Si Ron nga, hindi sumampay para lang mag-enjoy sa pamilya niya. Dapat sa 26, aalis na yan eh. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pera, mayaman na ako eh. Mayaman ng Diyos ko eh. Di ba? Ano yun eh, minsan kailangan lang, you know your stand. Pinaglalaban mo yung stand mo. So, it's all about family. It's all about family. So, let's just enjoy the holiday season together with our families. Okay? So, alam ko may mga plano-plano. Alam kong puno na naman ng mga pasyalan. No? Mga nakabook dyan. Ganyan. So, iano po natin, ibigay po natin ng leeway para sa mga families. And then, wala na masyadong announcement para sa next month. Pero yun lang, December 9, December 15, at yung mga holidays, 10 a.m. ang service, at walang midweek service ng 27, December 27. Okay, so yun po yung ating mga paalala sa lahat. But I encourage everyone to keep on connecting, keep on engaging, keep on cooperating, and keep on serving the Lord. For I believe our labor is not in vain in the Lord. Hindi po nasasayang yan. Okay, I'll be discussing again our series for the last 7 weeks. 7 weeks kasi yung isa ay introduction eh. So we are now on the series number 7 ng Principles of God's Kingdom. Mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Okay, so we have learned na ang tao, ang sangkatauhan, ang tanging niyang kalaban ay yung sarili niya. Dahil sa kagustuhan niyang makamtan ang kapangyarihan, gumawa siya ng mga pamamaraan para
makabuo siya ng sarili niyang pamamahala. At ang pinaka-worst na ginawa ng tao ay yung tinatawag nating relihiyon. So, ang relihiyon po ay hindi naglalayon na talagang ilapit tayo sa Panginoon. Kundi ito'y inilalayo tayo. Alam niyo kung bakit? Ang pinatitignan sa atin ng relihiyon, there is a future glory. To which, ang gusto ng Panginoon, if you can just notice what the Bible had said sa kanyang panalangin, that His kingdom come and His will be done on earth as it is in heaven. So it is the present that He wanted to experience for us to experience His kingdom. So hindi siya futuristic. Kaya ang ginawa ng tao na gobyernohan o relihiyon ay para ipakita na merong kang pag-asa sa Diyos na maling pag-asa. Okay? Ang maling pag-asa, bakit? Kasi it has become paasa, hindi talaga pag-asa. Nakukuha nyo? Paasa lang siya, pero hindi siya talaga pag-asa. But what we are talking about here is that inaayos natin yung ating status. Kasi whether we like it or not, when we receive our Lord Jesus Christ, we become a part of His family. And when we belong to the family of God, we become citizens of heaven. Okay, tayo po yung mga citizen ng heaven na. So, all we wanted, all God wants is that kung tayo ay mga citizen ng heaven, ang gusto niya nga yung heaven dito, nasa earth eh. So gusto niya makapangyari ang kalooban niya dito. Hindi sa pamamagitan lang ng relihiyon ng tao, kundi sa pamamagitan ng mga taong nananampalataya sa Kanya ng totoo. So, napag-usapan din natin yung Matthew 6:33. Di ba? Ang priority ng tao, lalo na ng tao ng Panginoon, ng mga mananampalataya o citizen ng kalangitan, ay unahing siyang hanapin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, because His righteousness is Christ Himself. The kingdom of God is the place He wants us to be in. Okay? Gusto niya nandoon tayo sa lugar niya, hindi sa lugar na kung saan-saan. Okay? Seek Him first, the kingdom and the righteousness. And then, what will take place after is the reward. All the things that all we wanted to have will be added unto us. Kasi nga, ang naging focus ng tao, yung all these things will be added, not seek first the kingdom of God and His righteousness. Diba? Dalawang part siya, pero hindi mo pwedeng isang tabi yung unang part para lang gustong mangyari ang pangalawang part. Okay? When the Lord gives a promise to be fulfilled, He will always give instruction for us to experience the promise. So, the Lord wants us to seek Him first. Tayo yung mag-prioritize sa Kanya. Siya yung top of the top priority natin. Okay? So, tapos pinag-uusapan natin ngayon yung kaharian ng Panginoon at yung gobyernohan ng tao. So gusto kong i-expose tayong lahat dito, ano ba yung ginawa ng tao? Ano ba yung mga bagay na naging prototype ng coming kingdom or the kingdom that He wants to for us to experience? May mga ginawang gobyernohan ng tao, pero hindi siya swak na swak. Kasi nga, kung iisipin natin, ang Isaiah, di ba sabi nga nun, my thoughts are higher than, your ways are higher than our ways, your thoughts are higher than our thoughts. So, the works of men, they're trying to reach the thoughts of God, the ways of God, but it's always, fall short. Okay? Hindi siya nakakaabot, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon sa Romans, 'di ba?
lahat tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na anong gawin natin, kaya nga nagkaroon ng Tore ng Babel, gustong abutin ang kaluwalhatian ng Diyos, pero hindi pa rin nakaabot. Ang nangyari, dahil kayo nagkakaisa ha, gagawa pa kayo ng mga bagay na hindi ko gusto ha, aabutin niyo ako sa pamamagitan ng pamamaraan. So pag-iiba-ibahin ko ang inyong mga boses, ay mga lengguwahe. So, nangyari, gusto ng Panginoon kasi na ang focus ay sa Kanya. Pero ang nangyayari, naiiba yung focus. Nagiging sa tao na. Kung anong benepisyong gusto o yung comfort ng tao pero hindi yung comfort ng Panginoon. To which dinala tayo ng Diyos dito sa lupa para sa comfort niya, hindi lang para sa comfort natin. Kasi pag nabigay natin ang comfort ng Panginoon, magiging comfortable naman din tayo dito sa lupa. Okay, so series number 7, which is, again, it's all about the kingdom of God and the government of men. Sabi nga nun sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule or have dominion over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. That is in Genesis chapter 1, verse 26. So dito, sinabi ng Panginoon dito, lumalang tayo ng tao o lumalang tayo ng lalaki na ayon sa ating larawan, sa ating wangis. At bigyan natin siya ng kapamahalaan sa pinamamahalaan natin. Okay? Ako dapat ang magmamahala, pero ginawa natin siya sa sarili nating larawan at wangis para siya na ang mga siwa. So He can rule over the fish of the sea, the birds of the air, the livestock, and over all the earth and all the creatures that move along the ground. So dito makikita natin, napakalaki ng responsibility na binigay ng Panginoon. And that is to present the kingdom of God on earth. Because we are the ones made by God to govern earth. Not in a manner we will govern it by our own, but it's still governed by Him, through us. By Him, through us. Naintindihan niyo po yun? Sa Kanya, sa pamamagitan natin. Okay? And then, makikita po natin dito, next slide, the mandate of the Creator for mankind was rulership and dominion. Okay, yan po. Ang mandate talaga ng ating lumikha ay mag-rule at mag-dominate. Pero parang sa palagay nyo, in your own opinion, does really man dominating now or not? Parang hindi, di ba? Parang ang demonyo muna, demonyo ng kasi si Satanas ang nagdo-dominate sa buhay ng tao eh. Tapos, hindi pa yan. Ang mga hayop ngayon, dinodominate na rin ng tao. No? Para bang, nabaliktad na twist na yung gobyernoan. So the word dominion here translates the Hebrew word, mamlaka. So yung Hebrew word niyang dominion dun sa Genesis 1:26 ay mamlaka, which means kingdom. Okay? So ang binibigay ng Panginoon sa tao ay kingdom or sovereign rule or government. So yun yung binibigay ng Panginoon sa atin. Yung kaharian, yung pangunguna, pamamahala, at gobyernuhan. Okay? So dito maintindihan natin, ang gusto ng Panginoon is that we take our place once again. To which it was really na-scratch when sin entered. Nung pumasok ang kasalanan, ang tao po nawala ang kapamahalaan. Kasi he allows the devil to take authority over him. Kaya dito nanakaw yung kapamahalaan ng tao sa lahat sa mundong ito. Kaya nga naghirap eh. And if you will imagine during the times of the Garden of Eden, they are not lacking of anything.
They are not troubled. They are peaceful. Everything is provided for them. No hardships, no pain, no problems that are arising. But when sin entered in, the kingdom that was given was destroyed. So tayong lahat, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon to regain that opportunity of reigning again or ruling again. Okay? So yun ang gustong ibalik ng Panginoon sa atin. Next slide, sabi nga, therefore, the first command given to man, the first command given to man by his Creator was to establish a government on the earth, to destroy chaos and to maintain order. Yun po ang gusto ng Panginoon. Ibigay sa tao ang pamamahala para hindi magulo at para may kaayusan. So the government is God's solution to this order. Okay? Ang gobyerno ang sagot para hindi nagkakagulo. Pero ang nangyari, ibang gobyernohan ang nangyari sa panahon natin. So, bibigyan ko po kayo ng ilang mga gobyernohan na ginawa ng tao na prototype ng talagang gobyerno na gusto ng Panginoon. It might be look alike, but it's not really what it's like. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, ginawa ng tao ito para magmukhang ito ang talagang gusto ng Panginoon. But it's not. It's not. It's just a prototype, but not really the exact government that God wants. Unang-una, next slide. Ang unang-unang ginawa, makikita natin dito, if you are aware of this, is feudalism. Feudalism is a land, someone who owns the land is the one who is taking over. He is governing. So kung sino man yung nadoon sa gobyernohan ng feudalism, kung sino yung may-ari ng lupa, siya yung pinaka mataas o nangunguna. Feudalism describes a governing or ruling system that was established by virtue of the power of ownership. If you own a lot of lands, kaya yung panahon dati, talagang palakihan ang sakop ng lupa, di ba? Ngayon, ito, imagine nyo po, may kinikwento sa akin si isang pastor dito. Sabi niya ganon, doon sa Santo Domingo. Alam niyo yun? Ang lahat ng yon ay kay Yulo. So, sa lahat ng nasasakupan ng lupa, ay, kumbaga, si Yulo ang may kapangyarihan doon. Dahil siya may-ari ng lupa. So, ganun din dito, ang feudalism ay ganoon. Sa panahon dati, sa pagkaka-create kay Adam, siya yung, ang tawag, dito kinuha yung salitang landlord. Okay? Sa feudalism, dito nagsimula yung landlord. Ibig sabihin, kung sino yung may-ari ng lupa, siya yung lord ng lupang yon. So, ganun din. Actually, it is the same with Adam. Sabi nga, feudalism as a concept of governing was derivative of the original government established in the Garden of Eden under the first man, Adam, who himself was made the landlord of the earth. Noong una, yun yung maganda landlord siya ng earth But it was short-lived kasi di ba, pumasok ang kasalanan, na-entertain niya. Okay? Yan yung feudalism. So next slide, sabi nga nun, God's original plan was a feudal system. Gusto niya talaga, meron talaga isa lang nangunguna. Where all men serve as kings and lords. Everybody is serving as kings and lords of the earth. Ruling not humans, but the animal, plant, bird, and water kingdom. So, ang gusto talaga ng Panginoon is just like feudalism. But, it was abused. Okay? Kaya, sa Bible, nung pumasok ang kasalanan, iba na yung naging takbo ng feudalism. Ibig sabihin, nagkahati-hati na kung sino yung may-ari na lupa, sila naghahari doon. Maganda sana kung ang feudalism ay talagang
it is really ruled by God and somebody from God ay talagang nagte-take over doon. But it's not happening right now. Feudalism was abused. So, yan po yung ginawa ng tao, which is a prototype, derivative of the kingdom that he wants to establish. So, another one, that is feudalism. Dito kinuha yung landlord. Yung pangalawa, ito, dictatorship. Actually, ano rin ito somehow this is a prototype also of the government God wants. Kasi He wants to be the one that is dictating what will take place. God alone. But again, the dictatorship was again abused. Kaya may mga gobyernuhan, alam ko, exposed tayo dito, nababalitaan natin kung anong meron sa iba-ibang bansa na merong gantong kind of government, dictatorship. Dictatorship is the form of government derived from the concept of divine authority, which is God, which is built on the belief that certain individuals are chosen by the gods or by providence to rule the masses and exercise authority over the less fortunate or so-called inferior people. So, ibig sabihin, sa dictatorship, meron discrimination. Dati ang dictatorship dati ng Panginoon ay hindi ganon. Pag nagdikta siya, lahat nakikinabang. Sa panahon ngayon, ang dictatorship is that pag mahina ka, mahirap ka, ay sakop kita. Ikaw yung aking alipin sa gigilid. Tama ba yun? So, bond servant. So, that is the dictatorship. So, we know, dito lang sa atin sa Pilipinas, we were being, tawag dito, na-expose tayo, which was accused, di ba? Ang Ferdinand Marcos, di ba, senior, about dictatorship. Pero wala naman tayong nakitang may dictatorship. Kasi everybody naman ay nakikinabang. So, somehow, itong government na ito ay, again, another form of government, man-made. It's a prototype of God's government, but it was also abused. Okay? So, next slide, sabi nga ng dictatorship is a government that concentrates its power and authority in the hands of one individual who wields absolute authority unrestricted by laws, constitution, or any other social political factor. So, kapag nasa gobyerno nga ng dictator, kumbaga sila exempted, ikaw hindi. Yan. Kumbaga, pag ako ang gobyerno mismo. One individual will just say, kung anong sasabihin ko, gagawin nyo. Pag hindi ko yung sumunod, merong karampatang kaparusahan. That is dictatorship. So another form of government that man-made, una, feudalism, tapos dictatorship, and then sumunod ay communism naman. So this is also somehow, kung iisipin mo, ang idea ng communism is both feudalism and dictatorship. Okay? Kumbaga, pero inabuso. Lahat kinontrol. Pag communism, lahat kontrolado. Kontrolado ang lupa, yung mga nakatirik sa lupa. Tapos dinidiktahan nila, katulad, 'di ba, sa ibang bansa, o hanggang 2 lang anak mo, pag tumatlo ka, patay ka. 'Di ba? Merong ganon. Pare-parehas sa mga bahay nyo. Walang malaki, walang maliit. Pantay-pantay lahat. Tama naman eh. Pantay-pantay lahat. Pero, may pag-aabuso pa rin. So, this is as a form of government, communism is a combination of the first two types of governing. Communism is man's attempt to control land and people by the exercise of dictatorship. This is why a communist state repossesses all private property and attempts to enforce productivity through oppression and coercion. It is by force also.
So lahat ng gagawin sa communism ay control. Parang ding dictatorship din to. So another slide, sabi nga ng communism is an attempt to establish a kingdom without righteousness. Walang katuwiran talaga. Baluktot talaga ito. Gagawin ng mga bagay ayon sa gusto nila na hindi naman matuwid. Na alam naman natin ang pamamaraan ng tao, pag sa sarili lang talaga, walang katuwiran. So ganun po yung form of government ng communism. Another one is socialism. Ito naman medyo parang mukhang makatao, pero sa liwa. This is also the same with communism. Ayan nga, sabi nga, socialism is a stepchild of communism. Parang mga milder government, but it is still a stepchild of communism. It is another endeavor to bring the state closer to the needs of the people. It substitutes the state for the king and attempts to control society for the benefit of society. So, socialization, okay siya, pero kontrolado ka ng social na yan, ng society na yan. Okay, ito yung gobyerno na parang pinababalang yung communism sa, kunwari, sa baryo, ganyan. Para hindi na, tawag dito, hindi lumalabag sa kanilang pamamaraan yung mga tao. So that is socialism. And the last one, dito tayo expose. Democracy. Yan. Democracy as a principle is man's reaction to all other forms of government such as feudalism, dictatorship, communism, and socialism. Dito, sa democracy, everybody is free. To which this is not the freedom that God has intended for us. Diba? Sa tenets, diba, ano ba yun? Yung by the people, for the people. So, ibig sabihin, there is no God at all. It is just the humankind is the one that is being glorified. Akala natin ang democracy, yes, we have freedom like this. Akala natin okay. Parang okay siya eh. Kasi meron tayong, tawag dito, freedom of speech, freedom to express. Praise God for that. Pero again, this is not the government that God wants us to all to have. Because in the next slide, sabi nga nun, if the power of democracy is in the people, then we the people become what? The sovereign of our lives. Tayo ang in control. And corporate destiny. And thus become our own providential ruler and God. Kaya nga, sa democracy, gagawin ko ang gusto ko, pipili ako ng gusto ko. Diba? Kaya mas lalong na-promote yung self-centeredness sa democracy. Maganda, dyan tayo namulat. Pero ngayon, dinadala tayo ng Panginoon sa isang kamulatan na gusto niya yung kalooban niya na isa sa katuparan. Alam niyo, ang democracy, yung next slide, sabi nga nun, it leads to humanism. Humanism, simply man becoming his own measure of morality, judgment, and justice that places man at the mercy of himself. It is all centered on man. Kaya nga kung iisipin natin, di ba, pag inaprubahan ng tao, di ba, ang sinasabing majority wins. Kaya nga, nagkaroon ng votation. During that time, yung panahon ni Haring Saul, gano'n, nagkaroon ng democracy doon eh. Democracy yun eh. Ibig sabihin, humihingi ang tao ng hari, pinagbigyan, pumili ng hari. Anong ginawa ng hari? Hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon kasi nga, akala niya, siya na ang haring-hari. Yun yung pinapalitan, yung hari ng mga hari, pinalitan niya na siyang hari lang.
Nakukuha niyo po ba yon? So, kahit sa atin, sa panahon, dahil democracy nga if we can be talking about LGBTQ, LGBTQ plus. No. Because it is democracy, they can do what they wanted to do. To which we know morality is never there. It's never present there. Tapos, sa mga mag-asawa ngayon, ayaw magpakasal muna, magli-live-in. Meron isang kapatiran dati, ginajustify niya, hindi naman kami nagli-live-in kasi malayo sa akin eh. Ano tawag doon? Live out. Sabi ko gano'n, parehas din yun. Inanakan mo, tapos lumayo lang sa'yo ng konti. Pero sinusuporta mo, hindi tinatawag na live-in. Ginajustify nga yung mali. No, yung basta yung mga diskarte bang, alam mong diskarteng tao, hindi diskarteng matuwid na ayon sa gusto ng Diyos. That is democracy. Kaya nga 'di ba, meron tayong human rights. Itong giyera sa Israel, saka sa Syria, sa Gaza. Binabatikos ang Israel kasi maraming pinapatay na, di ba? Human rights violation. Pero sa gobyerno ng Panginoon, pag inaatake mo ang tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos, kamatayan lang ang katapat niyan. Bata, matanda. Di ba? Basahin ang Bible. Di ba? Kapag kumukuha ng teritoryo ang mga Israelites, may tinitira ba? Wala. Bata, matanda, mga hayop, walang tinitira. Lahat. Hinuubos. Doon nga bumagsak si Haring Saul eh. Sabi, huwag kang kukuha ng iba. Huwag kang magtitira. Pero anong ginawa? Kinuha yung mga best ship, yung mga magagandang jewelry. So, alam nyo, kapag ang tao dumiskarte, palaging yung obedience ay hindi full and complete. Kasi at the mercy of himself, he will decide. At the comfort of himself, he will decide. That is democracy. So tayo na mga Kristiyano, na ngayon ini-expose tayo sa kingdom principles. He wanted to have the rulership and pass it on to us. So He's giving us authority. Last Wednesday yata yung pinag-uusapan natin about authority and power. Binibigyan tayo ng kapamahalaan at sa kapamahalang iyon, may kapangyarihan tayong exercise yung kapamahalang iyon. To which gusto niya ibalik sa atin yan. Kaya mga kapatid, alam natin na nandito tayo sa panahong nire-reveal niya yung heart niya so we can really see His kingdom come. Because if God is not ruling, if God is not dominating in the lives of people, He cannot dominate the earth again. I know we are not the majority still. Pero 'di ba, sabi nga sa Bible, sa mga istoryahan, si Gideon 300 lang ang nakasama niya. Pero they become a majority who fights and win battles. So alam kong hindi tayo marami, pero dadami pa. Kasi may mga tao pa ring maliligtas habang nandito tayo sa lupa. So gusto niya ibalik yung kapamahalaan at kapangyarihan at yung kaharian niya sa ating lahat. Para ma-enjoy talaga natin yung buhay na ito. So, the logical conclusion one can derive from this scenario, ito mga ginawang mga gobyernohan ng tao. Siyempre, unang-una, first of all, that government is God's idea, which is very true. Ideya ng Panginoon ng pamahalaan. Okay? Inabuso lang ng tao. Pangalawa, that the absence or lack of correct government will always lead to chaos and disorder. Yan, totoo yan. Kapag hindi maayos ang gobyernohan, kaguluhan.
at walang kaayusan. At yung huling-huli, that wherever there is chaos, disorder, or lack of productivity, the answer is always correct government. And if the government of God, the kingdom of God, is taking over and taking place in the lives of every believer or citizen of heaven, then there will be order. Na-address yung chaos, na-address yung disorder, at na-address yung lack of productivity. Kasi sa kaharian ng Panginoon, maayos, maganda, masagana. Baga makikita natin talaga na may nangyayari. So, tingnan po natin tong last verse. Matthew 25, verse 34. This is Jesus. He's saying, then the king will say to those on his right hand. Ito, positionally, we are always on the right hand. If we are believers, we are not leftists. Right hand tayo. Okay, say, then the king will say to those on his right hand, come. But we just need to yield and to follow, no? Come, you blessed of my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Now, the only thing that the people of God needs to do is come. Napakasimple. We wanted to experience the kingdom of God, always come back to God. Balik lang ng balik. Ito nga yung, para sa akin, sabi ko, Panginoon, kung ang Kristiyano ay sumasablay, alam naman sumasablay, pero hindi marunong bumalik, parang hindi talaga maisa sa katuparan yung gusto mo mangyari. Yung palagi tayong aloof, may ginagawa na tayong mali, aloof pa rin tayo, mapagmalaki pa rin tayo. Which is hindi tayo magiging recipient talaga ng buhay na pinagpala. Ang ganda-ganda ng pagkakaplano ng Diyos sa atin, yung pag-iisip niya sa atin. It will never come to pass if we are not really coming. Because the key is always we come. Now, the question is, are we all coming? Or are we still far off? That is why siguro na inaisulat yung prodigal son sa Biblia. Bakit kaya naisulat yun? Kasi we have that kind of a tendency to do it on our own. Di ba anong ginawa nung nakababatang kapatid? Kinuha niya lahat ng mana niya. Lahat ba yon? Kinuha niya. O di, nung nakuha niya na, mabait naman ng Panginoon, ibibigay naman talaga yun eh. Nung tatay, ibinigay naman talaga, okay, gusto mo sa'yo, sige, be-bless naman kita, be-bless kita. But, when the blessings has been received, the life was squandered. Di ba, anong ginawa niya? He wasted everything. Wasteful living. Ibig sabihin, lahat ginawa niya, nagpakasasa siya, party-party, ganyan. Hanggang sa mauwi siya sa self-pity party. Lahat ng party, pinartihan niya. Pero dahil nga dumating sa pagkakataon na wala na, ubus na. Alam niya na talagang wala kang magagawa kapag wala ang ama mo sa piling mo. Ang ginawa niya, nakarealize siya. Hindi naman ang dapat meron sa mga Kristiyano eh. Palagi nakaka-realize eh. Kasi pag nakaka-realize, babalik eh. Tama? Eh kung magmamatigas, walang balikan yan. At sooner or later, magsisisi yan. Diba? Kasi hindi naman tayo dinisenyo ng Panginoon na manatiling nagmamalaki. Ang panawagan ng Panginoon, magpakumbaba ka, magpasakop ka muli sa akin. May gagawin ako sa iyo. Yun ang ginawa ng prodigal son. Nagkaroon siya ng realization. And when that realization hit him, he now knows how he can get back. But still his term, no? Sabi niya,
babalik ako, ay mag-apply na lang ako isa sa mga servants ulit ni tatay kasi sablay naman talaga ako eh. Pero once he decided, even though that is his term to come back, once he decided to come back, the Father sees him afar off. Alam niyo, ang Panginoon, alam niya ang mga puso ng mga Kristiyano. Yun talagang Kanya. Alam niya kung magdidesisyon na akin ka ba talaga? Babalikan mo ba ako? Pag alam naman yun ng Panginoon na babalik ka, ay, ayan na, naghahanda na si Ama. Naghahanda na siya ng isang malaking handaan at kung ano mga gagawin niya sa muli mong pagbabalik para maranasan mo ulit ang kaharian ng Diyos. So, that is the key for us. We might be at times creating our own government. But there is a government, there is a kingdom that we need to be mindful of. That is the kingdom of God, to which we know we will enjoy a lot. So, I encourage you, church, na manatili tayong, kumbaga, hindi napapagod. Yung nga, sabi nga, let us not grow weary in doing well. For in due season we will reap if we faint not. Nakakapagod naman talaga eh. Pero again, our effort must be there. No. Ano lang yan eh. Si God, yung sa prodigal son, yung tatay, di ba? Hindi naman hinintay niya yung anak ang bumalik tumakbo eh. Anong ginawa ng tatay? Siya ang tumakbo eh. Ganon ka-excited ang Diyos natin sa mga nagdidesisyon na babalik. Okay? Hindi naman tayo dito, pag may bumabalik, doon ka na lang, wala kang puwintang tao dito. Hindi ganon. Lahat ng babalik dito, di pabalikin natin. Diba? That is the glory of God. Kaya nga, nakakatuwa na sineshape up niya tayong lahat. Alam ko, wala pa rin perfecto sa atin. Lahat tayo sumasablay. Pero we can count on God when we come back to Him. And He will again make us experience the kingdom and its benefits. So nakakatuwa na inire-reveal ni God sa atin ito. I know there are still more because we will not be, kumbaga, we will not run out of tawag dito yung ma-discover natin mas deeper yung mga bagay patungkol sa kaharian ng Panginoon. At siyempre sa ating hari at Panginoon. Amen? So, the kingdom of God is being given once more to us. It is presented unto us once more. And let's just always come back to Him. Tayo po tayong lahat. Meron po kayo na nakuha? Tuwan-tuwa ako dito sa Matthew 25:34 na ito eh. Balikan niyo yung talatang yan at tumatatak sa akin ito ng gusto. Come, you blessed of my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. God has prepared this kingdom for us even before we are here. For us, nasumpungan natin ang kaharian niya, talagang masasabi natin, life is complete. Hallelujah. Let's bow our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Once again, God, we thank you sa mga bagay po na ini-input mo sa amin. Mga dinideposit mo sa mga puso po namin. And how is it so important for us to really live our lives enjoying your kingdom. Experiencing the kingdom here on earth as it is in heaven.
God, you don't want us to be a stranger of these things. And all you wanted for each and every one of us is that we enjoy the benefits. Because there's so much to enjoy. Napakarami. Dahil sa piling mo, O Diyos, alam namin, lahat ng mga bigat ay nagiging magaan. Lahat ng mahirap ay dumadali. Lahat ng hindi naming maunawaan ay nalalaman na po namin at naunawaan na. Sa lahat ng kahirapan, dadalhin mo kami sa kasaganaan. Sa lahat ng pakikibagbaka, lalabas kaming matagumpay, hindi talunan. At sa kabila, Panginoon, ng kaguluhan, kapayapaan pa rin ang maghahari sa aming lahat. At siyempre, kung kami dumaan sa kalungkutan, pinapalitan mo ito ng iyong kagalangan. At sa bawat panalangin, alam namin may kasiguruhan ng manifestation ng mga kasagutan mo sa mga panalangin ito. Salamat, Panginoon. Dinadala mo kami muli sa piling mo. Huwag kaming mag-resist. But when you say come, we'll be willing to come. And not hinder ourselves to come. We'll just be free to step and come into your fold once more. Lord, thank you for reminding us of these things that man has done. The governments that they have formed. And what we are actually experiencing right now. Marahil, it is a prototype. What still is important ay alam namin ang dapat na gobyerno na meron sa aming mga buhay. And that is the kingdom government. That you rule and reign. And that dominion that you have in us, you also have passed it on to us. The authority and the power to live victoriously. Kaya salamat, Panginoon. Talaga sa piling mo, napakadaming pribilehiyo. Hindi po kami talo, kundi patuloy mo kaming alam naming iaangat mo at magiging maganda ang buhay kahit na meron kaming pagsubok na hinaharap sa buhay. Tulungan mo kami na palaging mapagpakumbaba, hindi nagmamataas, nagpapasakop, sumusuko, at nagbibigay ng buong buo sa buhay na ito sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa bawat isa na kabahagi ngayong sa gawain ng midweek service ng LPBC. I pray, Lord God, that your words will not come back to you void, and surely it will come to pass. It will prosper in us as well. Salamat, Panginoon. We have the dominion, and we have Jesus who's taking over our lives. And you are Abba Father. He is always glorified. Kaya salamat sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa amin. Patuloy kaming gagawa ng mga bagay na makakapagbigay kuluguran sa iyo. At alam namin sa mga pagsunod namin, sa paggawa namin ng kalooban mo, mamamangha kami sa maraming mga bagay na gagawin mo sa pamamagitan ng buhay po namin. Milagro at himala na nananagana sa aming mga buhay. Ang mga pagpapala na pwede namin ibahagi sa iba. At siyempre, yung mga nakapinid, nakabilanggo ay napapalaya. Salamat sa lahat ng iyong ginagawa at iyo pang gagawin sa aming lahat. Lord, declaring that the blessings of the Lord be continually overflowing in each and every one of us and in each and every family here. And I pray, Lord God, that you're releasing your power to heal bodies and provide what we need. God, we are breaking the power of Satan in our lives. In Jesus' name, it cannot take over and dominion over our lives. We will live free.
We will live in liberty. We will live in victory. We bless you. We honor you tonight. Lord, be glorified in our lives continuously. Tomorrow is another day where we know it is already blessed by you. More and more and more. We love you. We bless you tonight, God. Be glorified in us. We thank you once more. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much. Salamat ulit sa pagdalo at marami pang mangyayari sa mga susunod na panahon. You are the blessed of the Lord. Thank you so much. God bless po.